Ang eksena ay lumipat sa hunting grounds, kung saan ang mga magnanakaw na hunter ay nabugbog at duguan. Ang malaking hunter ay nawawala ng mga salita sa kung paano ang mga clone ay napakalakas kaysa sa kanilang team na mga B-rank hunters. Pagkatapos ng ilang mga labanan, ang mga clone ay mabilis na ginawa ang trabaho sa bawat isa sa mga magnanakaw na hunter, at sila ay sumuko. Ang malaking hunter, sa kanyang isip, ay nagsasaad na masyado niyang minamaliit ang mga ito at ang mga clone ni Sang-woo ay tunay na mga halimaw. Sinabi niya sa mga clone na susuko sila at ibabalik nila ang lahat ng ninakaw nila sa kanila. Ang isa sa mga clone, na nagpupunas ng dugo sa kanyang mukha, ay nagsasaad na maaari na niyang i-deposit kaagad ang pera. Ngunit habang ibinibigay ng clone sa malaking bastardo ang bank account number, biglang hinampas ang clone ng isang batang babae na may malaking baseball bat at pinalipad siya. Siya pala si Lee Hin ng Comet Guild, at sinabi niya, nang makita ang krimen na ito, hahatulan ang clone ni Sang-woo ng death penalty. Pero para sakin okay lang paluin ako ng ilang beses, hehe joke lang. Ang eksena ay bumalik kay Sang-woo, at ang kanyang mainit na sitwasyon kasama ang CEO ng Heritage Company. Gusto niya ang katawan ni Sang-woo, ngunit nakakalungkot na hindi yun ang kanyang sadya sa inaasahan nating lahat. Gusto niyang gamitin ang clone para sa mga layunin ng pananaliksik, at nalungkot din doon si Sang-woo. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga kasanayan sa pag-clone sa mundo na kilala niya ay nagbubunga lamang ng mga ilusyon, ngunit hindi niya kailanman naisip ang isang kasanayan na tulad ng kay Sang-woo. Nagtanong si Sang-woo kung bakit gusto niyang saliksikin ang kanyang clone, at sinabi niya na gusto niyang gumawa ng skill orb mula dito. Ang pagsasaliksik at pag-unawa muna sa kasanayan ay mahalaga sa paglikha ng isang skill ball, kaya umaasa siya na sa pamamagitan ng pisikal na pag-aaral sa kanyang clone, makakagawa siya ng isang bagay na malapit sa kanyang aktwal na kasanayan. Dito, iniisip ni Sang-woo kung tama ba ang gagawin niya. Makakakuha siya ng isang skill orb na nagkakahalaga ng $13 million bilang kapalit. Ngunit nag-aalangan pa rin siya, iniisip na magagamit ang kanyang overpower na kasanayan ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Miss Aryabal na may kakaibang pagkakaiba sa pagitan ng mga na-awake na kasanayan at isang ginawang kasanayan mula sa skill orb, lalo na't nagkakaroon ng maraming paghihigpit ang mga orbs kaysa sa na-awake na kasanayan, tulad ng patuloy na paggamit nito ng mana at maaaring hindi gaanong epektibo kumpara sa aktwal na na-awake na kasanayan. Nang marinig ito, sumang-ayon si Sang-woo sa kanyang kasunduan ngunit sa isang malalim na kondisyon. Bumalik ang eksena sa mga clone at sa mysterious chick, sa misteryosong hunter. Nagawa ng clone na depensahan ang kanyang pag-atake, ngunit nagkaroon pa rin siya ng napakalaking pinsala na nagpagulat sa kanya. Ang malaking hunter, sa gulat, ay nagtanong kung sino siya, at siya ay tumugon na siya ay isang hunter ng hustisya na dumating upang pigilan ang ganitong sitwasyon ng karahasan. Sinabihan niya ang malaking hunter at ang kanyang grupo na lumayo at siya na ang bahala sa mga clone, naganap na hindi nauunawaan ang sitwasyon. Pero pinigilan sila ng isang clone, na sinasabing hindi niya sila papayagang umalis hanggat hindi nila idedeposito ang ninakaw na pera, at bago pa makagawa ulit ng aksyon, lumabas si Lee sa kawalan at inindayog ang espada sa clone, ngunit nagawang iwasan ito, na ikinagulat niya. Sinipa niya ang clone, pero agad naman itong nakabangon, na nagsasabi na kailangan nilang makuha ang halaga ng perang ninakaw nila mula sa bangkay ng mga halimaw sa pangangaso, at sinasabi sa chick na hunter na huwag makialam. Napabuntong hininga siya nang marinig ito at sinabi na gaya ng inaasahan sa mga insekto na tulad nila, hindi nila alam ang kanilang kalulugaran. Inatake niya ang isa sa mga clone gamit ang kanyang legendary bat at pinatay ito ng isang hampas lamang, na sinasabi na dito na sila matatapos. Bumalik ang eksena sa Heritage ng CEO at kay Sang-woo na binabalangkas ang kontrata sa pagitan nilang dalawa. Ipapahiram ni Sang-woo sa kanila ang isa sa kanyang mga clone sa loob ng 3 buwan na may eksaktong panahon na iyon ay masisira, at hindi na sila bibigyan ng kapalit pa dito. Pakiramdam ni Miss Aryabal na siya ay natalo sa deal, ngunit naninindigan si Sang-woo at sinabing iyon ang kanyang kondisyon na itinakda at hindi niya ito babaguhin. Sumang-ayon siya sa alok dahil wala nang pagpipilian pa, at ipinatawag na ni Sang-woo ang kanyang clone para sa kanya. Namangha ang CEO nang makita ang isang clone na lumitaw ng personal sa harap niya, at sinabi ni Sang-woo na tawagin niya na lamang itong si number 7. At dahil nagawa na ni Sang-woo ang kanyang parte sa deal,
ibinigay na sa kanya ang skill orb, at inabsorb na niya ito kaagad. Matagumpay niyang nakuha ang kasanayan sa subspace, at tulad ng nabanggit kanina, ito ay may ilang mga limitasyon, tulad ng patuloy na pagbibigay nito ng mana at hindi makapaglalagay ng mga buhay na nilalang sa subspace. Pinabati ni Arya Bal si Sangwoo para sa bagong kasanayan at nagtanong kung gusto niyang subukan ito kaagad. Sinabi ni Sangwoo na siyempre, at ginamit niya kaagad ang kasanayan sa subspace. Nararamdaman niya ang paligid ng subdimension at nakita na ito ay mas maliit kaysa sa kakayahan ni Park Hyuna, pero dahil ang pangunahing layunin nito ay maglagay ng mga bangkay, hindi dapat ganoon kalaki ang pagkonsumo sa kanyang mana. Tinanong siya ng CEO kung ano na, at sumagot si Sangwoo na perpekto ito, pero gusto niyang makita kung nagagamit din ng kanyang mga clone ang kasanayang ito. Ginamit ng clone na si number 7 ang kasanayan ng perpekto talaga, at muli ang CEO ay nabigla. Ipinaliwanag ni Sangwoo na magagamit ng kanyang mga clone ang lahat ng kakayahan na mayroon siya maliban sa kasanayan ng pagko-clone, at sa isip ni Miss Arya Bal, sinabi niya na hindi kapanipaniwala ang kanyang kakayahan, na nagpapatatag sa kanya na kailangan niyang mapagtagumpayan ang paggawa ng skill orb dito. Sinabihan ni Sangwoo ang kanyang clone na pumasok sa subspace, ngunit ang clone niya ay lumabas lamang sa ginawa niyang subspace. Si Sangwoo ay sobrang nalito, ngunit sa kalaunan ay napagtanto niya na hindi alintana kung sinong clone ang gagawa ng spell, ang mga subdimension nila ay nakabase sa iisang lugar na itatakda niya. Naisip niya na kung ganoon ang kaso, ito ay mas katulad ng isang portal kaysa sa subspace ni Park Hyuna, na parang storage room. At habang pinag-iisipan niya ito, isang malaking pamalo ang pumasok sa subspace at nataman ang kanyang clone ng diretso sa mukha. Bumalik ang eksena sa mga clone na nakikipaglaban sa chick na kulay ubing buhok, at gusto niyang malaman kung saan napunta ang kanyang pamalo, na sinasabi sa clone na siya ay madaya sa pakikipaglaban. Ang clone ay tumugon at sinabi na hinagis mo iyon ng walang ingat, at hindi ko kasalanan iyon. Makikita si clone number 7 na nakakuha siya ng malaking pinsala mula sa pagtamang iyon sa kanyang mukha. Si clone number 7 ay nagsasaad na siya ay ayos lang, ngunit pinatahimik siya ni Sangwoo at sinabi na siya ay maghihiganti para sa kanya at hinding-hindi niya mapapatawad ang taong gumawa nito. Lumabas si Sangwoo sa subspace dala ang pamalo at tinanong ang kanyang clone kung siya ba ang taong nanakit kay clone number 7. Hindi niya inaasahan na darating ang totoong Sangwoo at nagtatanong sa kanyang isipan kung ano ang gagawin ni Sangwoo tungkol dito. Lumingon-lingon si Sangwoo sa paligid at nakita ang isang grabing binugbog na clone na si number 6. Sinabi niya sa clone number 6 na ginawa niya ng maayos ang kanyang tungkulin, at kinansela sa kanya ang clone summon. Ang kanyang natitirang clone ay nagsasabi sa kanya sa kung ano ang nangyari, at nagpapaliwanag na inatake sila ng biglaan at siya ay nagmula sa Haesung Guild. Galit na galit si Sangwoo sa narinig at sinabi niya na ang Haesung Guild talaga ang nagdudulot sa kanya ng kaguluhan. Kinuha niya ang baril, at sinabi sa clone number 5 na back upon siya. Si Shin Junyoung ay nag-aalala, habang binabasa niya ang isang text message mula sa malaking hunter, na nagsasaad na sila ay nabigo sa misyon at halos mamatay sila sa mga clone ni Sangwoo. At hinihiling kay Junyoung na huwag na siyang kontakin muli. Hinampas niya ang mesa sa galit dahil hindi siya makapaniwala, na natalo ang isang grupo ng 5 B-class hunter sa 2 clone lamang. Sinabi niya na mabuti na lamang ay ipinadala niya ang leader ng Team 2 ng guild nila, kung sakali, at iyon ang chick na may purple na buhok, at binanggit niya na ang babaeng iyon ay isang halimaw. Pumalik sa labanan, at makikitang madaling napigilan ng chick na may purple ang buhok ang pag-atake ni Sangwoo at ang pag-atake ng kanyang clone, na nagsasabi na kahit pinupuri siya bilang isang super rookie sa media, wala pa rin siya kung ikukumpara sa kanya. Dito makikita ang isang sulyap sa kanyang mga istatistika, at siya ay legit na malakas. Umatake siya ng napakalakas na suntok na naging sanhi ng pag-crack ng lupa, pero nagawa itong maiwasan ni Sangwoo. Mula sa pag-ataking iyon, naisip ni Sangwoo na siya ay nasa A-class hunter, at sa kanyang pag-ataking iyon, sa tingin ni Sangwoo na nabali ang kanang kamay niya, kaya tiyak na nararamdaman niya ang sakit. Napabuntong hininga ang babae at nagsabi na kung maaari niyang ibalik ang kanyang sandata. At nang bigla, nagsimulang kuminang ang kanyang mga kamay, na tulad ni Thor, ang kanyang sandata ay lumipad pabalik sa kanyang mga kamay, na ikinagulat ni Sangwoo.
Hindi niya maintindihan ang nangyari dahil sigurado siyang nabali ang kanang braso nito. At sa puntong ito, nagbukas si Sang-woo ng maraming mga subdimension, at ang ibang mga clone ay sasali na sa labanan. Ano ang susunod na mangyayari, at mapapalo kaya, matatalo kaya siya ni Sang-woo?